Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bird Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time I'm going to talk about Flip Top Senior Tipsy D versus ALX Fangs 2x2 2017. At ito nga pala ay requested ni KC Senpai 1272. Sabi niya, 2 weeks ago, Tipsy D Senior versus ALX Fangs. Yun nga pala. At maraming salamat sa mga dito pa nakaantabay at nakaabang at sumusuporta sa reaction video natin, Pasensya na kayo guys nung kahapon nagsingit lang ako ng apat na tatlong reaction video ng mga request kasi para hindi ko na siya balikan pa at fresh pa siya tapos nagagawa natin. Ganun pa man guys. Maraming salamat sa inyo guys. Kung bago lang sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin tapos mag-comment kayo ng saloobin niyo, hindi sa akin, sa saloobin niyo kung napanood niyo na to. And at the same time, click niyo yung notification bell kung hindi niyo naman i-share yung video ko, kahit i-like niyo na lang guys para kahit paano may recommend siya sa ibang tao. Ganun pa man, maraming salamat guys kung nandito pa rin kayo at bigay ko lang yung muna yung mga nagpapa-shoutout sa mabilisan lang. Nagpapa-shoutout pa si Ervin Pangan. Sabi niya, paano yan? Explain niyo sa akin yan. Pa-shoutout, boss plan. Matagal ko nang ginagawa yun. Matagal na ako kasi nung may malaki yung issue, like ko binabanggit niya, paano yun? Explain niyo sa akin. Kasi, it makes sense sometimes kasi may mga bagay kasi tayo na nakakalimutan. Ganun pa man, nagpapa-shoutout din pala si Motherfucker. Sabi niya, pa-shoutout po boss sa lahat ng Alpha Kappa Rho sa buong mundo, lalo na sa Ormoc Supreme Council Zeta Rho Chapter. Salamat po boss. Yun, maraming salamat guys. At ganun pa man, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. Music producer in California, muna audio engineer at the same time, master therapist, health practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Ganun pa man guys, hindi ko inatake yung mga paborito yung artist. Nagre-react lang ako, sinasamahan nyo lang ako rito. Patnubay ng magulang ay kailangan nyo rin habaan yung pasensya at mag-enjoy lang kayo habang nanonood ako. Sama-samahan natin na himayin or i-criticize yung mga artist na paborito ninyo. Hindi naman natin wala namang personalan dito. Ganun pa man guys, let's just do it. Sa description, yung personal na channel ko, check nyo lang yung mga bago kong lalabas na kanta. Ganun pa man, let's go. Tapusin yung video guys, let's go. Hey! Ilan mo oras ba to? 46 minutes, oh shit. Okay. Advance ko na guys ha. Salamat sa inyo lahat, suporta nyo lahat. Live, shoutout sa lahat ng suporta tunay online. Shoutout sa Apollo, shoutout sa Galileo, shoutout sa Tata, shoutout sa Ray, shoutout sa lahat ng MC sa buong dito. Lahat ng mga bisita natin galing labas pa ng Cebu City. Fit on staff, Supreme Fest, Kuya Ken, sa kanya na. Fit on pag-iay, para sa pag-iay. Nang ilang taon na ba to? 6 years ago. Shoutout sa nga pala sa lahat ng kasama namin kagabi sa Mike Fields, Mike Yard Cafe. Shoutout sa Sir Aris. Sa kanan ko, Central Luzon Division represent mula Pampanga pa at Bataan para sa inyo. Magigay para kay Sino PCB. Ayun, shoutouts kay Jules Lopez, kay Chester Ali Estacio at kay Andrew Estacio. Sa manager ko si Rian Siagon, sa Dilo family, lalong-lalo kay Patrick Alkin, sa Watch Your Toyo, AEMs, Caps for All, sa Maneuver, sa Hypebeat, Aris Clothing, Madness Clothing, Warhead, at sa lahat ng resellers, lalong-lalo na kay Madam Bani ng Cebu at sa pag-ibig niya. Yo, Avocados, 047 Soldiers, Boss J, Take It Out, Skirmish, at Abdul Solid. At sa kaliwa, Cebu City represent, kilala niyo na, magigay para kay Fangs at ALX. Yo, hindi ko kilala to si ALX at saka si Fangs, but I'm pretty sure landslide na kagad to. Hindi alam ko, hindi naman sila yung pinunta ng mga tao eh. I mean, pakiramdam ko kahit sa Cebu, home court advantage ni Senior at Tipsy yun dahil marami talaga silang fans sa panahon na yan. So, I'm pretty sure landslide na kahit di ko pa siya napapanood, pakiramdam ko panalo na kagad si Senior. Pati si Tipsy. Sorry guys ha. I'm just trying to be honest kasi sa tingin ko sa flip top, sa top 5 ko, sa tingin ko, pwede kong ilagay si Tipsy D sa top 1. Sa tingin ko. Si Senior probably nasa top 3 ko siya. Top 3 or 4.
Shoutouts to Bertek and Savage, AMF, what it do? Yun lang. Sino maka-AF, taas yung kamay! Yo, shoutout sa lahat ng katrabaho ko sa Team Nash, kay Vincent Montesilio sa Pain and Gain Tattoo, SC Clan, sa lahat ng taga-Pasig. React accordingly tayo, react accordingly. Nanalo ng coin toss, Team FCD. Pinili nila muna, fans of ALX. Kaya namin niya. Unang balas, pahinga natin. 2 for 2, buwan 6, huli lang na gabi. Ang kami mo mo. Nakakabahan ako ah. Ina mo! Kamusta yung meet and greet nyo kagabi? Enjoy ba? Pagpasensyahan nyo na itong mga idol nyo hanggang meet and greet na lang, di kasi marunong kumanta. Okay? Tas yung picture nyo pa sa poster. Ang cute! Ikaw nakalabas yung ngipin mo doon, as usual. Tas ikaw, righteous na righteous! Yo, Kupat Game! Malamang iniisip nyo, natalo na kami ngayon. O patay kami dito at bukas na ang lamay. Kasi tingnan nyo nga naman. Tipsy D at sinyo, kaya ta, pamugas mo ni Magi ata. Hindi ko naintindihan guys. Pero mamalakas. na, papalag pa rin kami, wala ng oras sa pagtago, kay kung pamugas ng inyo do, padyata. Pambugas ni Amo! Kasi 2 beses na ako nabigo. Nagaba! Pasensya sa kasalanan ko. Kaso 2 kalaban ang binigay mo, babawiin ko agad ang 2 talo sa harap-harapang to. Ilagay na natin, lugi kami! Buhay at baya kasi nga sikat yung pangalan nyo, pero haring na yon ang kaharap mo, wala pa akong kinakatakutan daga sa kakubatan ko! Tara magkabulag tayo Nagaling sa na. gubat! Madumihan man pa ako, dugo mo ang pangugas. Ikaw daga ka lang, singlaki ka lang ng pangil ko, kaya pag nakagat ka walang lunas. Sa akin ang bawat sulok ng kagubatan to. Sige maghanap ka ng butas, hindi uubra, walang pinapalampas sa pagkain ng haring leon, kaya di ka naaabot pa ng bukas! Ano? Kasi taon-taon ako merong pinapatay sa pagpatay ako lulong. Gubat 6, mag-ingay, may bago na tayong kakainin, walang lalabas sa gubat! Nagluto! Ang galing, big props sa kay Alex at Fangs. Ang galing nila magpa-hype ng tao kasi yung sinasabi nila statement yun eh. At yung statement na yun ang nagpapa-hype sa mga tao kasi parang sinasabi niya yung direktang idea ng paggamit ng words nila. Best example niya, parang sinasabi niya, etong dagang to, kakatayin ko to, dagang to, sisiklaban natin, lahat tayo makakain. Parang ganun palagi, yung parang bine-brainwash niya yung mga tao na sa oras na to, sa panahon ngayon, sa pagkakataon na to, magse-celebrate tayong lahat. So ang ganda ng pagkaagawa ng early celebration yung pinapakita ni Fangs at ALX. I mean, wala pa ako nakikita na talagang tama talaga, na insulto talagang mabigat. Kundi puro puro tawag ito yung parang ang hirap explain guys parang parang hindi assurance pero parang may something. Explain ko mamaya. Okay. Yo! Kamusta na yung partner mo na si 30? Nag-away ba kayo? Nasa na yun? Akala ko kayo pa rin mag-tandem sa 2x2, pati bang mukha itong kasama mo? 3 beses talo na ng tournament. Nung huli, pinabagsak ka ng sarili mong idolo. Kawawa ka naman para kang album ni Ron Henry Tipsy kasi wala pang titulo. Ngayon gustong makasigurado, di naaasa sa samba. Kaya si Tipsy, naghanap na lang ng sinyo para mas Malaki ang tsansa, desperado maging kampiyon! Desperado maging kampiyon! Kagustuhan, gusto agad matupad. Para lang sa kampyonato, itong si Kevin Andrade, naging si Kevin Durant! Ang ganda nun na itong si Kevin Andrade naging Kevin Durant kasi excited maging champion. Lumipat kasi si Kevin Durant ng mga panahon na yun siguro. Diba? Tuloy natin. Ganda example.
In short, gusto mong maging trending. Kaya payo ko sa'yo, Tipsy, manghipo ka na lang. Gusto mo pala mag-trending eh. Total lasing ka naman, sumunod ka kay Badang. At Fams, may tanong pala ako sa'yo. Ano yon? Bakit sa gubat sila pang ating kalaban? Alam mo na yan, para wala nang gera-gera-gera, panalo na daw sila automatic. Sa lahat ng event, bakit dito mismo sa Cebu gusto nilang lumaban? Baka wala ng pera-pera at lugi ka na, Arek! Wow! Yo! Baka wala ng pera-pera at lugi ka na, Arek! Walang iya kayo! Nung nalaman kong nagtandem kayo ng dahil sa pera, nakakawalang gana pumatol. Putang ina! Kaya pag napatay ko namin, Arek, pakikumuta na lang ng pera. Kasi yan lang naman ang habol nila! Di ba? Alam nyo guys, tigilan nyo na please. Iulitin ko, wag nyong sisitahin yung mga artist na lumalaban dahil sa pera. Trabaho nyo na yun ngayon eh. Kung hindi nyo man trabaho, hobby nyo pa rin yun. At kahit lumalaban kayo sa pera, nagpupundar pa rin kayo ng sikap, pawis, dugo at panahon. Hindi kayo nagpapabaya. Sumali kayo, natural, gagalingan ninyo. May gusto kayo makamit eh. May goal kayo na gusto matupad, di ba? So pag sinisita ninyo tungkol sa pera, napaka-hipokrito nun, guys. Please, huwag nyo nang gagamitin yung anggulo ng pera pag lumalaban kayo. Dahil required kayong kumita dyan eh. 'Di ba? As an artist, especially pag magaling kayo sa bagay na pinapasok ninyo, in-expose nyo sarili ninyo, nagpe-perform kayo, nagbigay kayo ng pagod, luha, pawis, enerhiya, kumain kayo, natulog kayo, nagsulat pa kayo, tapos di kayo babayaran. 'Di ba? Tingnan nyo rin yung sarili nyo kung worth it pang bayaran kayo. At kung tingnan niyo yung sarili nyo kung yung value nyo ba malaki. 'Di ba? Kaya pangit yung ganyan, yung laging sinasabi nyo, lumaban lang, magba-backfire yun sa inyo kasi nagmumukha kayong ignorante sa game. Naging ignorante kayo sa plataformang ganyan. Nagiging ignorante kayo sa idea ng pagbabattle rap. Kaya nga bumabattle para magkapera eh, di ba? Yung iba doon, mas marami pang battle kasi gustong sumalang. Gustong kumita na kumita para sa kanila trabaho yun, di ba? Yun ang kabuhayan nila, nakikita nila yun as instant na pera. Diba? Sana huwag natin husgahan yung mga artist na gano'n kasi tulad natin, kailangan nilang humasel. Huwag niyong husgahan. Kung ayaw niyo naman pala ng pera, ba't sumasali pa kayo dyan? Diba? Huwag na sumali, manood na lang kayo. Mag-waldas kayo ng pera, kayo yung manood. Diba? Pero hanggat sumasali kayo, may gusto rin kayong patunayan. Gusto niyo patunayan yung skills ninyo. Kung yung skills lang gusto niyo patunayan, and at the same time, manghihinayang kayo kung bakit natalo kayo. 'Di ba? Magsasayang, gagano kayo, sayang, nakuha sana natin champion. 'Di ba? Ganon din yun, guys eh. Sana isipin ninyo palagi na yung pera ay produkto lang yun ng bagay na pinaghuhusayan ninyo, ng pinaghihirapan ninyo. So, kailangan matalino kayo sa ganyang bagay. Tuloy natin. Yo! Diba pera lang habol nyo, kaya nagpunta ka dito para Nakakadismay yung ganyan eh. Parang ang ignoranting pakinggan, pera lang habol niya. Parang, guys, pupunta ka dyan, kahit lumaban ka dyan, meron ka pa rin talent fee. Kung wala ka man talent fee, kahit pa paano, meron kang target na at least maging champion. 'Di ba? At yung kalakip na champion na yun, may pera yun, may award yun eh. Guys, hindi yun basta-basta. 'Di ba? Yung mga katapat niyo diyan, hindi mahihinang nila lang. Talagang lumapag sila diyan kasi gusto na makamit yung pera na yun, 'di ba? Kaya talagang ginagalingan talaga nila. Tuloy natin. promote yung real jokes mo. Sigurado kami, maraming kahoy sa kagubatan ko at ang klima'y malamig. Kailangan namin na makapal. Singkapal ang balat mo, men. Ito ay gubat, hayop ka. Hayop ka! May chance ako lulubusin. Di mo na get, sabi ko ito ay gubat, hayop ka. Hayop ka! Balat mo ang trip ko, susutin! Okay? May t-shirt ka bang may tatak na Joker na clown? Ano daw? Joker na clown? Susabugo in town! Sa movies, nakita niyo naman si Joker, di ba? May make-up na parang clown yung mukha ni Joker, di ba? Clown din yung Joker na makikita mo sa baraha. Sinyo, huwag ka maging tanga! At yung trabaho ng clown at yung ginagawa mo, walang pagkakaiba kasi wala ka namang ibang alam gawin kundi magpatawa. Real talk, di mo kaya magsulat ng bars, putang ina ka. Okay? Statement din yun. Yo! Parang bakit mas sila, mas
parang nahihiwalay nila, parang hindi nila nagigets yung idea ng punchline at yung statement. Di ba? Di ka marunong magsulat ng bara. Statement yan eh. Statement lang yun eh. Kailangan yung isipin paano ba yung bars, yung witty, yung punchline na maayos at yung magandang pakinggan na punchline. Yung mga ganyan, mukhang karamihan ng mga rapper sa Pilipinas hindi maintindihan yung punchline at saka yung statement eh. Kailangan maintindihan yun guys kasi hindi nyo masiseparate yun. Hanggat hindi nyo nagigets yung idea ng punchline at ng statement, hindi kayo mag-i-improve. Tuloy natin. Ba't siya? Sasabihin na hindi lang siya clown. Killer clown din siya. O sige friend, di pagpalagay natin na killer clown ka din. So ano ang gagawin mo? Magsusuot ng costume, magdadala ng itak yung mga tao, tatakutin mo? Sige, gawin mo yan dito. Pag pinagtripan ka ng mga tambay, bubuksan. Siguro ang tingin nila sa statement parang one-liner o parang parang tawag dito yung hype na haymaker. Hindi. Alam. May mga punches talaga eh. Mayroong talagang description yung mga one-liner na tira at makita mo yung difference. May linya talaga paano siya nagiging Siguro pwede rin, siguro mali ako pero pag naintindihan niyo yung bawat words at paano ginagamit yung salita niyo, madidistinguish niyo na kagad kung saan category siya nakalagay. Tuloy natin. Sagado yung aabutin mo. At eto, pasok sa sombrero tong kuneho. Ako na mag-a-adjust, baka nagkamali ng pwesto. Sumisigaw pa lang todo, nanlalamig kabado. Sabay saksak na maraming ice pick. Kala ko kasi yelo. Pasensya, sinubukan lang namin mag-magic saglit. Kaso, mapait ang kinalabasan at nawalan ito ng sarap. Nagkamali kami nung pilit ka namin ginaya kasi estilo mo'y hirap na hirap mga tao. Hindi kami tunay na magikero kaya palpak na magic at palabas ang naganap. Sa madaling salita, sigurado kami patay na itong kuneho sa oras na lalabas ito sa Okay, ganda rin yun. Yo! Nasabi namin, yo! Nasabi Yan magandang punchline din yun kasi sinasabi niya patay tong kuneho. Pero ang haba lang ng setup pero maganda yung storytelling na yan. Big namin punchline. na nilang lugi kami. Pero hindi ibig sabihin na mas malakas ka sila dito. O lugi kami. lugi! Kasi minumura kami ng mga tao sa komento dahil mas mabenta. Mas mabenta daw sina Team CD at Video. Ngunit lalaban pa rin. Kasi Bisaya ni Bay. Bisaya ni Bay, hindi na tol. Pare, repa ang itatawag namin sa inyo. Ibalingguahe namin rito. Sana matanggap nyo tipsy at sinyo na Bay. Bye kayo dito! Ang ganda ng ending nila. Dapat ganun dapat yung mga ending ng mga artist din talaga. Yung even though yung ending nila witty pa rin. Yun magandang punchline din yung bye kayo dito. Ang ganda ng setup kasi very orchestrated na ibang lengguwahe ang gagamitin kasi ibang lengguwahe ang ginagamit namin dito. Ito bye kayo dito. Big props doon. I mean, meron lang silang mga bagay na ginawa na almost hindi lang effective sa gitna but other than that nakabawi sila. Yeah. Tuloy natin, tignan natin kung ano sabihin ni Senior Tip CD. Sir, nagbisaya. Paano kami sasagot? Buti na lang si Range tinuruan kami nung engot. Sabi niya pag nagbisaya daw kasi kayo isagot namin maayong tanan sa imong lubot. Tapos, tinitira mo pa yung ngipin nito. Pupurol tong bangs pag itong umatngat. Dala namin kargada, di lang basta one shot. Manginginig itong leon pag narinig yung rak-rak. Ganda din yun. Pag nakinig yung rat-rat. Kasi di ba rat-rat. Paano pa naisip niya? Ano na sinyo yan? Ulitin nga natin yan. Hype na yan. Tira mo pa yung ngipin nito. Pupurol tong bangs pag itong umatngat. Dala namin kargada, di lang basta one shot. Pupurol tong fangs pag itulungan ka. Okay. Manginginig itong leon pag narinig yung rak-rak. Taka ng
sa'yo, preset yun. Naka-preset yun. Kasi alam ko hindi siya freestyle. Alam na nila yun na tatargetin yung ipin ni Tips. Hindi kaya handa na si Sinyo sa mga... Puta kayo na pag ito nag-rat-rat kasi di ba one shot. Tuloy natin. Ba't ko daw hindi ka kampi si Kirby? Nasa Dubai na yung tao, ba't ba wala kayong dala? Ilang beses ko lang sinabi na huwag nyo lang hanapin yung wala! Teka lang. At sa lahat ng nagdududa sa tandem namin, ako, I have no doubts. Kaya nga ako kumampi sa nag-gym kasi alam kong mag-workout. Double meaning. Kaya ako kumampis na nag-gym kasi alam niya mag-workout, gagana. And at the same time, alam niya na si Sinyo mag-workout. Pag sinama mo sa gym, nagtatrabaho. Tuloy natin. Double ang tandem. Yo! Yo! Sino dito ang pumunta? Para sa jokes! Bars! Jokes! Bars! Jokes! Oo mga kana, bago namin makaligtaan. Yung aspakan, kaming dalawa'y nagbanatan. Bars over joke o jokes over bars! Nag-uusapan pa ba yan? Eh, kayang-kaya naman namin paksabayin yan! Eh, kayang-kaya... Teka lang, nakabahan ako guys. Putsak ibang klaseng ano yun. Ang gandang intro nun Very orchestrated. Nag-uusap talaga sila. They don't even care kung marinig sa camera. Nag-uusap talaga sila. Hindi sila natatakot na fuck you. Ganito gagawin natin. Parang sa basketball team, di ba? Alam nila talaga gagawin nila. Kaya naman namin paksabayin yan! Eh, kayang-kaya naman namin paksabayin yan! Gamit ang tatatay machine Kami ay nagkasundo. Ano daw? Tayo na yun. Ano daw? Eh, kayang-kaya naman namin paksabayin yan! Gamit ang tatatay machine Kami ay nagkasundo. Okay. Gamit ang tatatay machine Kami ay nagkasundo sa nakaraan. Kaya ngayon may tipsinyo sa inyong harapan. Hindi ko ang tanong. Sige, sigaw ninyo. Sino dito ang pumunta? Para sa tipsinyo! Lilinawin ko lang muna. Walang demandahan ha. Bakit? Bakit may demandahan? Anong meron? Bakit may ganun? Anong nangyari dun? Ba't may demandahan ako naririnig? Ba't sinabi? May nademanda ba si Sinyo guys? Tuloy natin. Walang demandahan ha. Kung may nagdemanda, ibig sabihin ganun ka-effective yung ginawa ni Sinyo sa battle rap. Tuloy natin. Demandahan ha. Wala ha. Wala daw. Sobrang lande ng girlfriend niya. Girlfriend mo din siya. At sa sobrang lande ng girlfriend yung dalawa. Isang tao lang sila. Tangina. Alam mo bang gusto ko sana siyang i-yoga, bro? Alam mo bang gusto ko sana siyang i-yoga, bro? Kaso meron akong napagtanto na wala nga pala akong magkabilang hahawakan kasi flat-chested yung nobya mo! Rinto, gago! Wala nga halong pag-discriminate. Sobrang Kahit si Alex na tatawa yan. Tuloy nga natin. pangit ng shota mo, di natatabla ng makeover yon. Dapat doon, nire-renovate! Tapos ikaw tinawag mo pa yung ex mo na basura? Yung ganyang itsura, Puta pete, por favor! Hanggang pangarap na lang ang iyong Versace on the floor. Porque ayaw pagalaw nung minor de kay Kanor, nang trash talk na lang kasi di naka-score. Pues, sa'yo naman may pinapasabi yung ex mo na savage. savage! May nalalaman ka pa raw hari ng kagubatan ay pagbukas niyang talahiban yung alaga mo daw below average. Bukod pa doon, pag nakaubad mas butiki ka pa daw sa iguana. O ano, natanggap mo ba yung karma? Ganyan talaga kapag pinadala ng Cebuana. Pero wag kang Wow.
medyo below the belt yung tira doon ni Tipsy D. Well, hindi na yan bago dahil ganyan talaga siya umatake talaga. Wow! Maliit, mga kadogagamba, lizard. Tapos, below average, mga ganun. Ang dami, puro insult talaga yan. Pasok lahat. Tuloy natin. Ganyan talaga kapag pinadala ng Cebuana. Pero Wow, na-insulto din yung Cebu doon. Tuloy natin. huwag kang mag-alala. Hindi ka mamamatay na virgin, huwag kang mag-alala. Kasi bata ka pa lang, pakyo ka na! At mapunta naman tayo sa pangalan nila. Mapunta naman tayo sa pangalan nila. Hey, Alex! Ang pangalan na ito, magkalsada. Tulog ka saan? May NLEX, XLEX, puta. Tulog ka saan? Gago talaga to si Sinyo. Mapunta tayo sa pangalan nila. Mapunta naman tayo sa pangalan nila. Hey, Alex! Ang pangalan na ito, magkalsada. Kahit si Tipsy D natatawa. Tignan nyo guys, natatawa si Tipsy D. Mapunta tayo sa pangalan nila. Mapunta naman tayo sa pangalan nila. Hey, Alex! Bigat talaga to si Sinyo. Ang pangalan na ito, magkalsada. Ang pangalan na ito, magkalsada. Sila NLEX, Tiplex, Exitex, ano mo ba? Ba't kasi inaalam mo pa? Hindi naman niya kilala. Kaya naman pala, dinadaan-daanan ka lang nila. Ate, ito pa. Ang gandang putang ng reference nun, ah. Tsaka yung rhyme scheme niya, parang kalsada, tunog kalsada. Kaano-ano mo ba sila? Ang ganda ng pagkaka-foundation ng bagay na yun. Sinoportahan niya yung claim niya, ALX ka, kaano-ano mo ba to? Binigyan niya ng foundation yun. Yun pala yun kasi. Para ang nangyari, tinanong niya kung anong pangalan ni ALX, bakit ganun yung pangalan niya? Kamag-anak mo ba tunog kalsada? Nagbigay siya ng visuals. Yun ang pinatatak sa utak ng mga tao na, oo nga naman, bakit tunog kalsada? NLEX, XLEX, mga ganito-ganito ngayon, kaano-ano mo ba sila? So, ibig sabihin, yung kalsada na yun, ginawang figurative yun ni Sinyo. Tapos, sa pagiging figurative, bigla niyang, yan, ginawang daan-daanan, ang laking bagay nun, guys. Shit, pakahusay nun. Hirap nun. Meron pala akong naalala. Ano yun? Alam mo ba ang pinakamatandang kalsada ay Colon? Ganon? So sino to? Si Baby Colon. Mga kulorong at panggap, mga natutulang ng lintap dahil sa internet shop, ikaw, tigilan mo na yung rap. Kasi sa lahat ng nakilala kong fans, ikaw lang yung hip-hop. Kasi sa lahat ng nakilala kong fans, lintap dahil sa internet shop, ikaw, tigilan mo na yung rap. Kasi sa lahat ng nakilala kong fans, ikaw lang yung hip-hop. Bakit merong sumigaw doon? Putang ina. Sa lahat ng nakilala kong fans, ikaw lang yung hip-hop. Ang laki mong what? Oo, pwede kaming matalo o manalo. Expected, sabi nga nila bro. So anong ina-expect nyo? Wala naman kaming ibang mabigat na kalaban dito bukod sa expectation ng mga tao. Kaya hindi ito. Tulad ng tagumpay ni Lapu-Lapu, mas malagim ang itsura. Babalik na rin namin ang pag-atake parang patalim ni Himura. Kami yung mga dayuhan na nababago sa kasunduang sinauna dahil ito ang sandugo sa lieg ng mga apoles ni Katuna. Kami ay tila, mga Kastilang, di sadyang napadaong sa call center. Nadaan kayo sa tamis ng dila ni Anigba ang kala nila, maganda yung i-offer. Mga tinanggap nyo palang bisita, sa inyo po mismo ang mamasaker dahil ito'y malatagpo ni Magellan at Lapu-Lapu, pero saan nyo na bilang mga rapper, kaya matalo o manalo, pasalamat pa rin kayo sir. Kasi dayuhan na naman ang magiging dahilan kung bakit kayo at ang Cebu ay muling madidiscover! Ito ang unang sakramento. Pagkakataon nyo na pala rin kasi para lang tong baptismo. Magkakapangalan kayo sa amin. Ito din ang binyag sa unang talo na pinagmamalaki yung tandem. Dahil kahit ibuhos ang nasa ulo, kayo'y paslit lang na uhugin. At tulad ng minanang Kristyanismo, simulan nyo na din palaganapin ang tungkol sa dala naming malaking krus dahil ekis kayo sa amin. At kahit sa sandali, Wow. ito ang paborito. Kasi piling hawak ang mundo. Pero yan ang totoo. At
Baka nakakalimutan mong Joker ako, di lang isang planeta ang kaya kong paikutin sa mga kamay ko. Walang home court advantage! Di lang kayo ang taga dito dahil sa lugar ng sinulong, Pilat Humang Santo Niño! At hindi nyo kami maliligaw sa gubat, yan ang aming titiyakin. Kasi ngayong gabi, di lang damit, pati kayo aming babaliktarin! Siya daw ang hari ng kagubatan. Eh ano naman ngayon? Kasama ko Kapampangan. Para mga ano naman? Kala ko may babanat siyang malakas. Ano naman yun? aming babaliktarin! Siya daw ang hari ng kagubatan. Eh ano naman ngayon? Kasama ko Kapampangan. Para mga aso ng leon! Teritoryo mo to, pero ba't nagkaganoon? Ikaw yung hinihingal, kakatago, at panay lingon. Amoy ng takot mo'y tinumbok. Kung saan ka naroon, hablot sa leeg mong mabuhok. Huli ka, Balbon! Pagkasawi mo ay tiyak walang Baka sakali yun! Lalabas kami ng gubat ng sakal-sakal yun! Ang ganda din ng ending niya, no? Sinyo Tipsy D. I mean, may laban si ALX at Fangs, ha? But, pretty much, mas heavy yung binigay ni Sinyo Tipsy D. May laban si ALX. Ngayon ko lang silang narinig. Meron palang husay si ALX. Kala ko si Maxford lang magaling sa sa probinsya. Tsaka si Sax, 6th Street. Pala, meron din palang ALX at Fangs. Big props, guys. Nakakasabay din pala yung mga taga Cebu talaga. Dami parang big props. Unbelievable, guys. Ang ganda ng pinakita ang ganda ng laban. First round, guys. I mean, hindi man ganun kabigat yung binibigay nila ALX at Fangs, pero talagang nakakasabay sila. Yung papaano nila hinulma yung strategy nila, mahusay din. Tuloy natin, guys. First round nakuha na si inyo. First round nakuha na si inyo at Tipsy D. Mas mabigat yung mga binigay nilang salita. At yung mga punchline nila, mas kumonekta ng maayos. Napakahusay. Dito nyo makikita, masterclass yun, guys. Pinakita dito ni ALX at Fangs kung paano nila ginagamit ang mga idea para ma-hype yung crowd sa idea ng, yung lengguwahe na para sa kanila. Yung tipo ng topic na makaka-relate yung crowd. Pero yung ginagawa na Sinyo at Tipsy D talagang yung bawat pag-atake nila direkta doon kay ALX at Fangs, yun nagiging mismong pang-hype sa crowd, eh. Ang ganda nun kasi punchline malinaw na malinaw. Tuloy na. Yo! Hindi ko girlfriend ang girlfriend niya. Wala akong girlfriend ngayon. Hindi nyo lang alam ang dahilan kung bakit, kaya wag nyo yang mapuna. Tol, ang haba kasi ng pila. Pag pumili ako ng isa, baka masaktan ko yung iba. Okay. Gusto kong maging loyal sa isang babae lang. Gusto kong maging tapat. Baka naman kasi sabihin yung fuckboy ako pag sinagot ko silang lahat. Guwapo, Bors, bitch. Magaling din yun, ha? Yo! Round 2 game! Fangs at ALX versus Sinyo at Tipsy D. Hanggang ngayon, hindi pa nagsisink in to. Dahil sa laban na to, lumakabas yung pagiging balimbing nyo! Kasi diba, ang matalo kami ang hinihiling ninyo. Huwag sanang kalimutan na sa paghiling dapat may babagsak na between Di daw kami mananalo sa lakas ng team ninyo. Pero ito'y simpleng inuman lang lalabas pagiging makinyo, may iiyak, masusuka dahil lumaya-maya matutumba kasi ang tipsy nyo! Tipsy nyo, wow. No! Malakas na ba kayo, ha? Paano? Sa kanya ka lang naman umaasa para yung panalo makuha. Ang dali lang naman basagin ang dagang to, lalo na pag bad trip ako sa Dota. Kaya kung iniisip mo na kaya mong buhatin ang team nyo, pues mali ang iyong akala kasi di naman magkiklik yung tandem nyo pag yung mouse hindi na gumagana. Pero may iba tayo sa inyo. Balikan naman natin yung pambabastos mo kay Andy Mateo. Nung ako, nandun ako nun. Tanong lang, nasa ng creativity doon? Makata na ba yun? Job skills, pinag-isipan, unique, matatawag ba na talento ba yun? Di ba linya mo yan, Tipsy? Sa
Sa'yo dapat nakatutok ka sa salitang bias, ang daming butos ng daganto. Pero hindi ibig sabihin na pwede patuntuman ka, suling-huli ka na. Kulong ka sa sarili mong bars, puta. Kasi kung tutusin, mas applicable kay Sinyo yung mga linyang, huling-huli ka na, kulong ka sa sarili mong bars, puta. Hindi ka naging patas kasi kung tutusin, mas applicable kay Sinyo yung mga linyang sinabi mo kay Marlon pero Ramas. Seryoso? Magbabayad kayo ng mahal sa battle, tas gantong rapper ang sisigawan nyo ng todo. Ikakit hindi battle rapper, kayang-kayang gawin yan Sinyo. Basta walang modo! Di ba? Okay lang naman yung ginawa ni Sinyo eh. Doon kay Andy kasi nadidisrespect ang lalaki pag family na nila yung talaga, binabastos talaga. Kasi direkta yun eh. Yung bagay na pinagbubuhusan ng panahon ng lalaki para protektahan, tapos mababastos lang, tatamaan talaga yung mga lalaki sa ganun. Kaya sa tingin ko, direktang pag-atake pa rin yun kay Sinyo. Kasi wala siyang magawa doon, hindi niya maprotektahan yung tao na dapat niyang pinoprotektahan. 'Di ba? Kasi doon nakikita kung gaano ka-failure ang masculinity mo. Bilang isang masculine, required ka na mag-protect at mag-provide. Kung hindi mo protektahan, wala kang takas dito eh. Rap battle talaga, hindi mo yun Kaya kailangan, para makabawi ka, mas doble yung lakas at bigat na binibigay mong bara at punchline. So, pag inatake mo yung ganun, kaya nga minsan na marami masisilip talaga dyan sa mga ganyan eh. Kasi, di ba, kailangan natin hindi maging ignorante sa rap battle. Kahit ano pwede mong sabihin dyan. Kahit ano talaga. Pansinin nyo sino ba to? Sino ba yung lumalaban? Si Sixth Street. Sinasabi naman yan, sinasabi naman kahit ibang mga artist sinasabi, basta, kasi battle yan eh. Kahit ano pwedeng sabihin mo talaga. Tuloy natin. Ang kailangan, meron mga tao na grabe din magsalita pero hindi naman effective. Kailangan kung sasabihin, magagawa ka ng kwento, magsabi na kung ano-ano, kailangan effective ka. Pero kung hindi rin, kasi pupunahin mo yon, ang lumalabas, very defensive at napaka-ignorante mo sa battle scene. Try natin. Yo, di ba galing yan sa bibig niya? Tagilid ka ngayon Sinyo, di mo yan pwedeng itanggi. Ang punto ko, madali lang manalo sa battle na to kasi tinitira ka nga ng sarili mong kakampi. Kaya Sinyo, kung kakampi mo, hindi sa amin mas angat porket kami nasa baba pa lang. Hindi ikaw ang pinakamagaling sa lahat. Sikat ka lang! Dito'y gera sa gubat, dito'y Pantubos ka lang! ngayon alam mo na ang kakampi mo ang masakit magsulat kasi nga Binabastos ka lang! Tangina mo! Pero huwag kang mag-alala, Tipsy. May magandang sinabi din si Sinyo. ayaw nyo sa patuwa ko. Ayaw ko din sa bars nyo. O di ba, gala ng mga sulat niya, ayaw mo sabihin sa harap kung mabigat si Sinyo. Ikaw mismo nagsabing patpati ng hayop na yan. Kaso nagkakamali ka lang nung sinabi mong hindi kumakain ng hayop na yan. Kaya, gising! Tipsy D, huwag ka na magtututulog pa dyan. Ngayong kakampi na kayo, kinain na ni Sinyo mga sinabi niya, kaya malamang, bububusog na yan! Tanginan nyo kayo na magaling tumira. Sige kayo na magaling tumira na para mga MVP. Nagtitirahan lang pala itong mga idol yung bakla kaya nabuo yung STD. Ganda din nun ha. Kaya nabuo yung mga STD. idol nyo, mali kayo nang inakala. Ang tingin nyo ay Easy win to. kalagayan nyo, Magiging magiging relo. kahit wala mga pa ay pinapatakbo. Hanggang dito na lang kayo. Malala ang sasapitin nyo ngayon dahil sa simuan nga naging malabo. Kayong maging kampiyon ngayong taon. Oo, hindi pa namin naabot ang inyong narating at mga tagahanga. Ngunit sa aming pagdating makikita ang angking galing na mga bata. Napakadaling Babagsakin! Nagkamatalim na may mga talata. Papatayin na magagaling ay pag-uwin po kami na ang bahala. Paano kaya kung matalo kayo? Malamang matinding yakan na to. Kahit mga puso nyo pa ay patudurog sa pagbato na pasabog na to, mawala kayo sa amin ay makalaga. Oo, hindi kami napapatawa. Di sumusuko sila na pasubo na pangangalaming itong dalawa! Okay. Maganda yung mga ginagawa ni Alex at Fangs pero nabully na sila ng energy na pinakita ni Sinyo Tipsy D. Kasi natimbang na sa utak ng mga tao kung ano yung mas mabigat na bars eh. Pag nakita na silip na yun sa first round pa lang, yung first round yung pinaka-importante talaga. I mean, maganda yung first round pero nung nakita yung bigat at binigay na bara ni Sinyo at saka ni Tipsy D, nakita na nila na overpower sa ALX at Fangs. At kahit anong sabihin nila ngayon, nandoon pa rin, nakalagay pa rin yung tinatawag na bakas
'Di ba? Meron pa ring mark doon eh. May marka pa din yung may iniwan pa ring enerhiya yung rounds na ginawa ni Senior at Tipsy D at sobrang bigat nun. At yung rounds na binigay ngayon ni ALX at Fangs, hindi pa rin nila matabunan yun hanggang ngayon. Kahit almost yung first round ni Senior Tipsy D, binura na yung first round at second round ni ALX Fangs kagad. Kasi hindi na sila maka-catch up sa energy na binigay ni Senior Tipsy D sa first round. Kaya nabully sila, kaya naramdaman ng mga tao, nasukat na kagad ng mga tao at ng audience kung gaano kabigat yung binigay ni Senior Tipsy D. Di nila mailagay kung saan, di nila mahanap kung saan nila ilalagay yung second round ni ALX at Fangs. Di mahanap ng crowd. Sa sobrang tumatak yung mga binigay ni Senior Tipsy D dahil direkta talaga. Sayang. Kaya even though ako pinapanood ko magandang mga ginagawa ni ALX Fangs, nagmistulang skills at tawag dito para silang nag-perform dito. Kaya lang it's not enough. Tuloy na. Kaya mapabagal, mabilis, may tono man o wala. Maparabatan man ang kanta, di nyo naman kayang gawin yun, kaya pupuputang ina nyo dalawa. Wasak! Ay, mga banat! Demanda bars? Gago, wala akong pake. Sa ginawa ko doon, talagang proud ako, pre. At ako lang ang kauna-unahang MC na magkakaroon ng OT sa korte! Tapos nag-flow pa. Puta, ang haba. Wala namang punchline nung natapos. Puro lang kayo flow, mga gagong literal na sabay sa agos! Okay? Pero malapit naman pala, nagmumulti. Malalumi ang angas. Kaso kung pakikinggan mo ng maigi, ang pangit, nakakabanas. O teka, ba't wala atang reaksyon na malakas? Kailangan ko pa ba talagang dahan-dahanin na pagbigkas? Nagmumulti, pero pangit. Sino ka? Si Marlo pero Ramas? Pungas! Yan ang mga napapala ng sabek na maging sick MC. Be patient and get well soon. You're not feeling well, kaya ka feeling sick. Gago, ganun yon. Ano yon? Magaling, pero sick. Puta, labo mo, pre. Alam mo tawag dyan? Binat. Binanatan pa kita dyan eh. Ay, gago, ingat ka. Most wanted daw yan dito. Oh, Ang galing ng yung rhyme scheme niya galing sa mga sakit, basic, sakit, gumaling. Ang ganda ng rhyme scheme niya na niya. Merong category yung bawat binibitaw niya. Ay, gago, ingat ka. Most wanted daw yan dito. oh. Sa dami niyang napugutan, may patong na daw siyang daang-daang libo. Eh, ang kaso, ano ba klase ng ulo ang pinugot ng puta? Tempura? Ano kaya? Ano ba ang gitnang daliri ko? Dapat pangalan mo nakamura. Tangina to, most wanted, patuloy. Di ba nakikita ninyo yung difference na direkta talagang inaatake, walang kasamang etong mga to, parang wala lang to yung ginagawa ni ALX at Fangs. Pero yung kay Senior Tipsy D, ano ba to? Sino ka ba? Direkta siya. Nakita ninyo yung difference talaga. Ang ginagawa. Alam ni Tipsy D yung formula, tsaka ni Senior. Ituloy natin. Puta. Tempura? Ano kaya? Ano ba ang gitnang daliri ko? Dapat pangalan mo nakamura. Tangina to, most wanted, patuli ka muna. Kaya ka bansot, huwag ka feeling hardcore. Mas amoy kang hardcore, Alex ka bantot. Ay, nakakatakot. Ay, nakakatakot. Pero wala yung kay Pangs. Ito, abo, Labo-labo. atapa. Katao. Nung bugbog si Arik, hindi siya atakbo. Pero nung hindi tulong si Arik, hindi rin alapit. Pero nung hindi tulong si Arik, hindi rin alapit. Shit! Baklitang galawan. Kaya pala nung bago pa lang siya, di ba? Puro chismis bitawan. Pero nung dumami na yung grupo, aba, nag-iba na sa laban, halatang may ghostwriter. Huwag ka magmaang-maangan, dinaig pa photographer. Sa dami ng kinukuhanan, tawag dyan, vandalismo. Mga patago na galawan dahil ngayong gabi, 2 pader ang inyong sinulatan. At yung grupo Ang gandang konsepto nun na putang na tawag diyang vandalismo kasi yung sinulatan ninyo 2 pader. Ibig sabihin mabigat. Ang ganda ng pagkakagawa. Ang talino ng pagkakagawa. Vandalismo. Shit, 2 pader ang inyong sinulatan. Wow. yan, white. Big props doon sa ginawa ni Tipsy D.
Ngayon ko lang narinig yun. Pakatalino ng pag-aagawa. 2 pader ang inyong sinulatan. Vandalismo yung ginawa ninyo. Kahusay. Tangina. Big props. Ay, ngayong gabi, 2 pader ang inyong sinulatan. Bumangga kayo sa pader. Gano'n. At yung grupo niyan, White Blue, Evil Clouds, at Rapolo. Meron ng 6 na laban pero di pa rin nag-improve yung loko. Pinabatay pa ng may subtitle, talagang pinagmukha kang bobo. Debatable pa sa Makata, pati dun sa range na weirdo. Nilampaso ka naman ni J. King at... Teka. Sino ba tinutukoy mo? Eto! Tangina, kaya pala di tayo magkasabay. Hinay-hinay. Ikaw, di ba wala ka ng nanay? Ikaw wala ka ng tatay. Tangin ang buhay yan, bay. Giyatay! Ay, kaya pala. AF yung grupo nila. Kasi nga, ala, pamilya. Ang cute, di ba? Ang dami nilang similarity. Tulad ng parehas silang Bongtog! and broken family. Alam mo ba kung bakit sama? Gaga puta. Bawsa yung bakit parang ay, nako. Tuloy natin. Ulang mo hindi ka nagtagal. Pinaampun ka dun sa lola mo kasi hindi ka niya mahal. Kasi kaya pong. Si Alex ay ang Bongbong! Rest in peace sa tatay mo. Pero ba, nagkita kayo ulit sa panaginip? Nangingilip pa nga yung luha tapos niyakap mo siya ng matahimik. Bumalik ka na, Daddy. Hindi marunong magluto si Mami. Panay lang kami naka-canned goods. Gumawa pala ako ng kanta, Dance with my father. Paturo naman ng mga dance moves. Pero hindi niya alam, nagsasalita na pala siya ng maingay sa kwarto. Patingin naman ng bagong stepdad. Yan tuloy yung nanay mo na asawa ng bago. Gago! Huwag ka lang magtampo! Mahal na mahal ka ng ina mo. Piruin mo yung airpot mo, isusubo niya na lang. Minsan binibigay niya pa sa'yo. Yo! Pero di nyo pa rin naikakaila kahit sa kabila ng mga pagdibiro. Nakakalooban nyo yung wasak na wasak at wala nang hinto sa pagdudugo. Di na makukumpuni ang sarili sa ganitong klase ng pagkabigo. Sirang-sira na nga kayo sa battle. Pag uwi nyo pa ng bahay, Hindi kayo buo! Puta na, sakit naman mga ganun. Masyado yung, binugbog talaga ng Sinyo tsaka ni Tipsy D. May natutunan si ALX at Funks dyan. Imposibleng wala, guys. Apakahusay ng pagbanat ni Tipsy D at Sinyo sa gano'n na to. Na overpower nila si ALX at Funks. So, Kaya pala bitter sa nanay ni Rage. Balita ko ginawa mo raw pinya. Pinya. Kung sa akin mo ginawa yon, bigla na lang mag-iiba ang tagpo. Wala ka nang makikita na ilaw, nasa mundo ka na pala ng mga halimaw buhay. Pag ingatan mo, liliyabang apoy ng kadiliman sa di kalayuan tang inatakbo. Ising na ngayon ang itim na dragon at yun ay kasalanan mo. Dahil oras na dumami ang aking mata, di ka na dapat matawa, abno. Ginising mo lamang si Vincent sa kanyang ikalawang anyo. Kaya sige, Haring Leon, magtago ka na sa loob ng kaharian. Kaso malaking apoy ang kalaban mo, kaya paano ba yan? Nagkataon pa naman na nakatira ka sa loob ng kakahuyan. Nagpaalam ka na sa gubat mo dahil gagawin ko tong ulian! At yung Alex na yan, Siya daw yung batang nag-aapoy. Tangina mahina! kumpara sa amin, mistula ka lamang apoy ng kandila, kadire, lampa, mababang ure. Ganun ka! Yung mabaho palis na kaya nga malabong umubra. Tangina paiyak na! binubuli talaga. Ano? Nayayabangan ka na ba? Para lang to sa kasawian mo. Hindi ba't isa ka lamang apoy ng kandila kaya mamatay ka sa hangin ko? Ano? Masyado bang presko? Kasi itong susunod yung maririnig, bagyo. Pinakamalagim na dilubyo na mangyayari sa Cebu kasi ngayong gabi, babaha ng luha, kakatawa ng mga kababayan mo. At kung sakali man na parang kwentong Noah lang to, mapuno man ang kahayupan na itinitiyak ko na walang paris ng leon ang pwedeng sumakay sa barko. At bago matapos to, meron nga pala akong damit na dala. Kung sino ang makakasagot ng tama, sa kanya to mapupunta. Game mga par! Bibilangin nyo lang kung ilang beses mabubulol si ALX sa time. Ayun lang ha.
Pabubulas Ibadat, pahinga natin! Yo! Magkaka-OT daw sa korte. At pag-intindi... Yo! sa kote. Sabi magkaka-OT na sa kote. Gago talaga to si Sinyo. Pinipersonal niya si Alex. Gago. Ay, gago talaga. Yo! Magkaka-OT daw sa korte. At pag-intindi... Natatawa si Sinyo. Puta. Puta. Natatawa si Sinyo. Kaya ako sinabutahin niya si Alex. Ay, gago. Ba't sinabutahin niya si Alex na gano'n, gago? Takay na talaga natin si Sinyo. Gago talaga. Siya nga naman, bibigyan ka na yung kay Sinyo tsaka Tipsy. Natatawa ako. Buisit talaga yun. Natatawa ako. Ay, talaga natin. Takay na, buisit. Na-conscious tuloy si Alex. OT daw sa korte. Ang pag-intindi... Yo! Utang na nyo. Yo! Magkaka-OT daw sa korte. Ang pag-intindi doon ay sobrang hirap. Sobrang die-hard sa battle rap. Kaya ang korte ginagawang flip top. Yo, at ikaw pala, ang kati mo, parang bulati ka. Ikaw hindi ka si Vincent, gago, ikaw pa rin yung alalay ni Kurapika. Okay. Yung medyo okay na yan. Yo! Round 3 again! Ang laki naman ang mukha ng aming kalaban. Gusto nyo ng katunayan? Tingnan nyo nga yan! Pisngi pa lang panalo na kahit sino kalaban. Sobrang laki, mapapamura ka kahit hindi mo tawaran. Sa sobrang laki, pag sinuntok mo sa mukha, mamamaga pa din kahit hindi mo tamaan. Tangin ang pisngi yan. Kaya baliwala yung Tipsy na matindi sa makatang hubog. Pareho lang tayong kumakain ng kaibahan. Hanggang pisngi ka lang busog. Okay. Pwede pa yun. Maganda yun. O kailangan mong kumain para may sustansya yung alaga mong tulog sa laki yan. Di na ako magtataka kung may kambal yan sa loob. Kaya sa pinatay ko mga bata, di ako magdadalawang isip na yung kambal ay aking idadagdag. Kaya pag sinuntok ko siya sa mukha, huwag kayong magtaka kung may malalaglag. At palainom pala siya. Kung yung iba, pag uminom, lumalaki yung tiyan, pisngi naman yung lumalaki sa kanya. Kaya kung makikipag-inuman ka lang sa amin, sayang yung alak na hindi na ako sasabay. Kasi sabi nga nila, kung iinom ka, diretso mo sa tiyan. Hindi sa pisngi nilalagay. At di ba, sabi mo ikaw ang in-improve na Delo at mas may marami ka pang tumatak na ribat kaysa kay Sinyo, pues balikan natin ang ribat mo sa laban nyo nila Crazy Mix at Basilio. Yo, Dave! Itinuring pa naman kitang tatay, tas sinabi mo sa akin, mag-adik ako, ayokong malulong. Sabi ko sa'yo, idol kita, pero wala akong balak sundan yung pagkakakulong mo. Okay? Okay! Doon pa lang panalo na kami! Tipsy, sana hindi ka na lang nag-rebat. Sayang lang sa time. Paano ka naging in-improve na Delo kung di ka nga marunong mag-rhyme? Kaya naging desperado. Nagpakita ng bagong obra na kinuha niya sa ibang liga. Kaso napahiya ka ni Looney. Kaso nibuking ka ni Looney, pahiya ka. Sa batay na akala mo magwawagi ka. Sa kagustuhan maging Delo, naging pang squatter tong talino ni Tipsy, yan ang mali niya. Oo, squatter, kasi para lang magkailaw ang kanyang bumbilya, kailangan niya ba magnakaw ng linya? Okay. At real talk, Real talk. Sinyo, di ka naman talaga nakakatulong sa pag-unlad ng hip-hop. Halos nga lahat ng fans mo, ikaw lang yung kilala sa flip top. Hindi ko nilalahat ha. Bobo lang talaga yung karamihan. Lakas makademand na ilabas na yung battle mo kahit wala ka namang laban. Okay. Ikaw ang may pinakamadaming bobo na fans. Yan ang sabi ni Enigma. Dahil dyan, kaya ang kasikatan mo naging madali ito. Kami, sapat na sa amin ang konting tagahanga lang, basta matatalino, di ba?
At hindi ikaw ang tunay na joker ng flip-top. Hindi ikaw ang tunay na joker ng liga. Sasabihin ko lang para malinaw. Kasi yung Harley Quinn ng buhay mo, pasneya, kamukha ni Imaw. Pero seryoso, misyon namin lupitan sa kanta hanggang sa masabi nilang, "Porbida sa CD!" Itong bida nyo, maraming binobo na tao sa Liga na Willy, ito'y bida sa TV! Di ba tinawagan ka ng producer para sa bagong karir? Bagong karir, yan ang tawag mo sa BC. Kami pakay namin sa Battle Champion. Yan ang definasyon namin ng BC, Usapang TV. Ngayon tikman mo ang karma, sabihin mo sa akin ang lasa ko masarap magago. Kasi tinawagan ng Channel 2 tong si Martin para may kasama lang si Coco. Ngayon alam mo na kung hindi dahil sa amin, hindi ka magkakaroon ng trabaho. Kasi ang lakas mo man di sa mga Bisaya, ay alipin ka lang din pala ng probinsyano. Bars! Ay, nako. Di ka namin Ang haba ng setup pero ang ganda ng pagkakagawa ni Fangs doon, ha? Alipin, Bisaya, Probinsyano, ang ganda nun. promote, gago. Ang sarap mo nga i-boycott. Ano naman yung gagawin mo dun sa probinsyano? Ibabattle mo si Onyok? Next! Extra lang siya doon, yung extra malupit. Yung tipong nagbabarila na sila Coco Martin. Mas dadaan lang to saglit. No! Makikita ka na sa TV. Putang lupit mo. Sikat ka na po. Siya yung tipong mapapanood nyo sa pirated na CD. Yung taong tayo ng tayo. Lakas mag-rap po kayo. Puta. At kung totoo man na mag-aartista ka na, alam kong kaya mo yan. Sanay ka naman magpasikat sa harap ng camera. Kaya Mr. Actor, ayusin mo sa pag-arte. Sana nag-practice ka, Chong. Ngayon pa iiyakin kita, hindi to acting lesson and stop asking questions! Huwag kang magulat kung ang karap mo may dalang weapon kasi dito sa gubat wala nang taping-taping. Shooting lang ang meron! Kasi nakakaligaw lang sa gubat nyo ay puro damo at punong nara. Dito sa gubat ko, maliligaw kayo sa kakatakbo. Ang habol sa inyo ay puro bala kasi iba yung leon sa kagubatan nyo. Yun yung nasa karnival. Dito sa gubat ko, gumagamit ng bala ang leon. Leon na professional! I mean, meron ako narinig nga na share lang sa akin na sa bandang Cotabato daw o part ng ewan ko kung saan, Davao or something like that, na meron silang may mga high school student doon na parang syempre malalayo yung mga bahay nila, na parang sumasakay sila ng parang shortcut sila, pero yung daanan na yun papunta sa mga Muslim na lugar, tapos hinaharang daw sila, tapos tinitingnan kung Kristiyano sila, tapos binabaril sila. Tapos may mga barangay daw doon na eto yung nagsasabi sa akin doon sila nakatira. Tapos yung sinasabi nila na parang mananalo ka doon kagawad o barangay chairman pag marunong kang humawak ng baril. Hindi dahil may alam ka sa politika. Hindi ka mataling ganun. Basta parang hindi ko alam kung totoo yun guys ha. Pero na-share lang sa akin. Kaya minsan may ganun bang nangyayari sa Mindanao guys? Sa bandang Cotabato o Davao. Hopefully wala namang ganun. Kasi hopefully walang ganun. Kasi parang ang sakit lang sa puso, ang sakit sa dibdib na merong ganung klaseng nangyayari. Kasi sabi niya nang umuwi siya ng high school, kailangan niyang, kasi ang biyahe 8 hours o ganun. Parang para makatipid siya, sumasakay daw siya ng mga pribadong kotse ganun. Tapos tawag dito, nagpapanggap pa siyang Muslim para pag chine-check hindi siya na nagsasalita daw siya ng pang-Muslim, mga ganyan. Medyo nakakatakot yung ganun para sa kapwa natin Pilipino dahil ang lumalabas do kasi parang sinasabi ng mga taga Mindanao. Correct me if I'm wrong guys and hopefully hindi ko masaktan yung damdamin ninyo. Gusto ko lang malinawan kung may basihan ba o totoo ba yung mga sinasabi nila sa akin na mga ganun. Na parang pakiramdam ng mga taga Mindanao o yung mga iba doon na, hindi ko nila lahat, yung iba doon na Muslim sinasabi nila na parang inagaw lang daw ng Kristiyano yung lugar na yun. Parang ganun. Parang matagal na daw nilang pag-aari. Guys, we're one country. Yun lang. Hindi ko hangad o intensyon na saktan yung damdamin ng mga kapwa nating Muslim, mga kapatid nating Muslim. Pero may ganun ba talaga guys? Kaya nyo ba talagang
Ito kung makaabot man ako sa kapwa natin Muslim, sa mga kapatid natin Muslim sa Mindanao or something. O sa lugar man ng Cotabato, o sa lugar man ng Davao, o sa saan man, malapit doon, na mayroong ganong nangyayari na pinapatay ninyo yung mga Kristiyano pag doon dahil may away, naggulo, or something like that. Hindi ko alam kung kaya niyo bang matulog ng ganun, guys. Kaya niyo bang matulog na meron kayong sinasaktan na tao na walang ginagawa sa inyo dahil lang magkaiba kayo ng paniniwala or something. Parang ang sakit isipin na kapwa mo Pilipino, 'di ba? Sa Manila pa nga lang, malaman ko lang na merong parang pinapatay or something na kapwa Pilipino dahil lang sa mga ano. Although meron kaming, hindi rin ako pwede magmalinis, guys, dahil may background din kami, yung pamilya namin ng mga ganyan. Kaya nga lumilipat-lipat din kami talaga ng bahay, guys. Kasi iba talaga pag napunta nasa malalim ka ng ganun. Ang hirap na. Parang kahit saan ka pumunta, hahabulin ka ng ganung mundo. Kaya kailangan mo talagang ilayo yung sarili mo sa ganong klase ng impluwensya. Ilayo mo yung pamilya mo sa ganong klase ng problema at environment. Kung gusto mo talaga magkaroon ng panibagong buhay, ilayo mo yung sarili mo sa ganong environment. Kailangan mong mag-aral ng tama. Huwag ka magpa-brainwash. Mag-aral ka, magsaliksik ka. Tingnan mo yung moralidad mo. Mag-aral ka yung mabuti, guys. Hopefully, walang ganun. Kasi ang sakit lang isipin na may ganun, guys. Tapos may kita mo na parang proud na proud yung mga kababayan natin sa Mindanao na pumapatay daw sila, na bumabaril sila. Parang hindi ko alam kung paano nyo nakuha yung ganung klase ng kumpiyansa at confidence para sabihin na okay sa inyo para pumatay. 'Di ba? Kasi, guys, ang sarap mabuhay. Ang sarap na isipin na, kasi may mga tao kasi nakuha nila yung meron kasing uri ng possessiveness eh. At yung uri ng possessiveness na to, sakit to sa utak eh. Yung to be able na mapossess mo yung isang tao, kailangan mo silang patayin. Yun, sakit yun, guys. You know, hindi lang yun basta psychopath na theory, na idea, pero may possessive na parte doon. Na parang para ma-possess mo yung isang tao, pinapatay mo talaga sila para maangkin mo sila. Ma-feel mo na ikaw yung pinaka-alpha, pinaka-the best. Meron kang ma-crown mo yung sarili mo na pinaka matindi, pinakamatapang. Kasi every time na pumapatay ka, nararamdaman mo yung mo eh. Parang pakiramdam mo lumalakas ka. Walang nakakatapat sa iyo. Parang pakiramdam mo you're unstoppable. Isang uri yun ng sakit, guys. 'Di ba? And hopefully, hindi ko alam, guys, ayoko na lang magkwento, but I'm just saying, na hopefully walang ganun. Tuloy natin, guys, sorry. Bang! 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 Iba ang tira ng AF. Kasi Bisaya ni Bay. Pero Bisaya mi bay, pinapaalala lang namin ulit na iba lingwahe namin rito. Tanggapin nyo na lang tipsy at sinyo na bay. Bay! Sabay-sabay! Bay! Bay! Dito! Salamat sa views! Yeah! Fuck you! Yo! Tangin ang mga to, nakabuo ng 3 rounds kakagamit ng mga linya ko. Lalo na to, sobrang desperado mong maging ako. Pati pagchucho ko kay Jeking, ginaya mo. Bakit ko lang daw yung inaabangan sa flip top. So ba't kailangan nyo silang sisihin? Kasalanan ko ba kung ayaw nila kayong panoorin? Tapos nimitahan talaga ako sa TV. Sidekick lang ako. Pero isa lang ang tinitiyak ko na ngayong gabi, ako ang bida dito! Ilang beses ang naman ang ina mo, 64? Ang ina mo, 64? Magaling kang kupal ka. Alam mo nang bulol ka sa R, di ba? Ba't nag-R ka pa? Gago ka ba? Gago! Yo! Bakit ba ang hilig sa gun bar ng dila mong matabil? Sa sobrang takaw mo sa RD mo nga mabigkas ng maayos yung barel. Kaya naman, Lex, tara na sa lapag.
Nakahain na, pinaghanda na kita ng masarap na lagaring dimain na. Isubo mo agad at hindi magtatagal. Aking tinitiyak na gutom mo'y matatanggal. Kapag start ko na ng chainsaw dyan sa bibig mo, bar, brrrr, kainin mo lahat ng Ang galing ng ano kasi yung chainsaw ni Tipsy di putang ina na yan. Kapit kahit kanino eh. Pwede nga universal chainsaw. Universal yung chainsaw ni Tipsy dito. Yo! Kaya anong sintensya? Tapusin! Mga suntok ay Palamunin! sa kalsada, Pagulungin! walang awang, Durugin! sa gasolina, Lunurin! pagkatapos, Sunugin! gamit ang kombong, Riyukin! helicopter kick up! Adukin! Yo, kung pinakinggan ko lang yung mga Cebuanong nanlalaglag sa inyo, mas wala kayong takas. Mga mapanulsol na di lang mukhang kailangan ng tabas, pero hindi. Mas pinili ko pa rin na lumaban ng patas at isampal na lang sa inyo na sa gubat ay marami ng ahas. Mga laruan na hayop, plastic na figura. Nagbobulaan pa pero yung isa't isa hindi na masikmura. Yan ba ang kaugalian na sa leksyon Cebu nyo nakuha? Bago nyo tuluyang karnehin, papaikutin nyo muna. Ano? Lechon Magkakaibigan, pagtalikod naglalaitan, trash talk sa malayuan, tas peace talk sa malapitan. Kailangan ko pa ba ng patunay bago magkaaminan? Hindi ba't ganyan naman sa gubat? Kayo nagkakainan? Bagay nga Cannibalism guys sa gubat. Tuloy natin. sa'yo yan, maging haring leon. Kasi ang laki mong pusi, tanga. Akala ko mabangis tong hari ng kagubatan, putya, corny lang pala. Bukod sa nonsense na nga mag-bars, alang kay pa sa pagpapatawa. Bakla ang puta, dapat sa leon na to, sa sirko mo pinadala. Alam mo ba? Sa lahat ata ng battle na ito, binabanggit niyang papatay siya. Nakakaumay. Sa sobrang gasgas ng linyang papatayin kita, sa tuwing binabanggit mo, wala nang kabuhay-buhay. Pero mamamatay tao ka pala, bay? Sa akin, wala namang kaso kung may kaso ka. Ang kaso lang, ano bang kaso mo? Baka mamaya kasu-kasuhan lang yan. Tapos nakukuha mo pang ipagyabang. Literal na hanggang ngayon, umaasa ka sa magulang. Ano, masakit ba, Timang? Sorry pero di ako marunong mag-sorry, kaya sorry ka na lang. Yo! Ganyan ang aming biro at bara. Wala ka nang hahanapin pa. Matapos kang magurog at magulat, Ay, patatawanin ka. hindi kami maluluma sa pagsulat. Laging bago ang tinta. Kompleto rekado ang tipsinyo. Sakto ang timpla. Parang kidlat lang at kulog. Gulong na pabilog. May isang aangat kung ang isa'y lubog. Kahit saan papadaanin ay hindi maaalok. Dahil ang tandem na balanse ay hindi tumataob. At nabalik tayo sa aspakan. Aspakan. Yo, aaminin ko na ang katotohanan ng hindi na matakpan. Kaya buhay pa ngayon tong Joker kasi sinampak ko si Batman. Kaya itong tandem ng Tipsy at Sinyo Kagasan, mukhang panalo na kahit sino makalaban. At sa katunayan, lahat ng tandem sa 2x2 ngayon, wala kaming pake. Sa kagustuhan namin ipahiya silang lahat kaya Tag team na lang kami! Pero ngayong gabi, sa lahat ng naniniwala sa Tipsy nyo, pakita ka sa mga kamay mo. Sama-sama natin puksain itong si Tukmol at si Bulol. Gamit ang pwersang pinagsama mula sa inyong tagapagtanggol. Alam nyo na, kasunod nito. Pero mas matindi to sa na-witness nyo before pagkat ito ay Goku Vegeta. na nag-fusion! Pagkat ito ay Goku Vegeta. na nag-fusion sabay energy ball! Ipak yung pisot, baka bayot, di na kayo makakaiyot. Maganda sana yung fusion nila lang kasi inulit na wala ng charisma. But other than that, landslide na to. Sinyo Tipsy D. Ganun pa man guys, kung may nasabi man ako hindi maganda, pagpasensyahan nyo na lang guys. At ganun pa man, yung laban na to, bibigyan ko ng 10 kasi napakahusay. Hopefully, panalo na si Sinyo Tipsy D. Bonus na lang yung third round guys. Flip Top Gubat 6, Sinyo Tipsy D, ALX fans, lahat tayo na nandito, magingay, huling beses para sa atin lahat. At para sa sarili nyo,
Ang boto ng Horado, 7-0, advancing sa tournament. Magingay para kay Tipsy at si... Shoutouts kay Price Tag at Chris Dilano, bonus round na naman. Yo, advance na hi. Happy birthday Ay, kay nariyak ko na pala yun yung kay Chris Delano tsaka kay ano, di ba? Price tag. Ganun pala, maraming salamat guys. So, hopefully, hindi ko nasaktan yung mga damdamin nyo. Kung may nasabi man hindi maganda, pagpasensya nyo na lang. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga nandito pa rin. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe guys. You know, i-like, i-share yung video. At ganun pa man, ingat kayong lahat dyan. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo. Katigid sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive ka pala ng Good Vibe Pro. Ingat kayo lahat dyan.